Tahimik ang buong mansyon ng pamilya Alcantara habang nagkakape ang mag-asawang Alcantara Celestine sa maluwang na sala. Umupo ang kanilang anak na si Steve sa sofa. Seryoso ang muka. "Steve, anak!" Bungad ni Mrs. Alcantara, nakangiti ng pilit. "Darating na ang pamilya Montenegro. Gusto na naming ipakilala sa'yo si Aliyah." "Ma, ilang beses ko na pong sinabi. Ayoko ng arranged marriage. Hindi ako ready. Hindi ko kilala yung tao. Anak, hindi ito about sa gusto mo lang. Business partnership ito. Responsibility." Pinigilan ni Steve ang sarili. Gusto sana niyang sagutin pero pinili na lamang niyang tumahimik at humugot ng malalim na hininga. Ilang minuto pa, bumukas ang malaking pintuan. Pumasok ang pamilyang Montenegro. Halatang mayaman, lalo na ang babaeng nasa gitna. Mahaba ang buhok nito, naka-white dress na halatang galing sa mamahaling designer. Siya si Aliyah. Napalingon si Steve. Hindi niya naitago ang bahagyang pagtaas ng kilay. Ngumiti si Aliyah pero may hiya sa mata. "Hi, you must be Steve." Bumabakas sa mukha ni Steve ang pagiging suplado. Obviously. Nagulat ng kaunti si Aliyah pero hindi nawala ang composure. "Okay, so suplado ka nga pala talaga." Nagkunot ang noo ni Steve. Narinig ko yon. "Narinig mo talaga? Wala naman ako sinabing masama. Sabi ko lang suplado ka, which is confirmed." Napailing si Steve pero hindi niya mapigilang muling mapatingin kay Aliyah. Maganda si Aliyah pero hindi niya tipo. Lumapit ang mga magulang nila, excited na excited. "Children, sit. Pag-usapan ninyo ang future plans. Marami kaming gustong i-discuss." Parehong sabay na naupo sina Steve at Aliyah, ngunit halatang hindi sila komportable. Tahimik sa simula pero si Aliyah ang unang bumasag ng katahimikan. "So, pinipilit ka rin pala?" Obviously. Same tayo. Ayoko ring ipakasal sa hindi ko kilala. Hindi ko naman sinabing pangit ka, pero gusto ko pa rin namang pumili ng partner ko. Thanks, I guess. Don't worry, hindi rin ako into this. Pero, alam mo, may isang bagay akong gusto. Ano naman yun? Gusto ko yung pagiging masungit mo. Ha? Hindi ko alam. It's amusing. Parang hindi mo alam kung paano ngumiti. Cute, actually. Cute? Me? Dino? Don't worry. Hindi naman kita gusto. Na-appreciate ko lang naman. Pinilit ni Steve, deadmahin ang lahat, pero halatang nabubuwisit siya. Hindi niya alam kung bakit. Bago pa man lumala ang usapan, lumapit ang nanay ni Aliyah. "Oh, Aliyah, iha! Come! Help me choose some dessert sa table, para naman may bonding kayo." Tumayo si Aliyah at napatingin kay Steve bago siya sumunod. "Huwag kang masyadong bad mood, okay? Bad for the skin." Binitawan ni Steve ang malalim na buntong hininga. What am I doing here? Napapikit si Steve, halatang naiinis at gusto nang umalis. At para bang narinig ng langit ang hinaing niya. Isang boses mula sa malayo ang sumigaw. "Sir Steve! Kakausapin daw po kayo ng bagong driver!" Napadilat si Steve. Pamilyar ang boses ah. Rhea. Bulong ni Steve na agad na tumayo at padabog na naglakad patungo sa kusina. Halatang bad trip na bad trip. Pagpasok niya sa kusina, naroon si Rhea, nakatayo sa harapan ng counter habang nag-aayos ng prutas. Nakapusod ang buhok nito, pawis na pawis, pero may masiglang ngiti sa mukha. "Sir Steve! Grabe po, ang pogi niyo ngayon ah, parang may ka-date." Tiningnan siya ni Steve ng masama. Wala ako sa mood, Rhea. "Alam ko po, kita naman sa mukha niyo eh. Pero huwag kayong mag-alala, may tubig ako dito, pampakalma."
Kinuha ni Steve ang tubig, pero hindi dahil gusto niya, kundi para lamang tumigil si Rhea. Bakit mo ba ako pinatawag dito? Sabi mo kakausapin ako. Ay, hindi po. Then bakit mo sinabi? Kasi po, mukhang kailangan nyo ng excuse para makaalis doon sa sala eh. Halata naman pong naiinis na kayo. Ano? Rhea, ikaw talaga. Hindi mo dapat basta-bastang ginagawa yon. Eh, ang sungit-sungit nyo kasi doon, sir eh. Naawa po ako kay Miss Beautiful na kausap nyo. Hindi beautiful si Aliyah. Ah, so close kayo? First name basis? Tumigil ka. Napangiti si Rhea. Mas lalo pa siyang nang asar. Uy, kinikilig siya. Kinikilig? Saan parte? Relax lang, sir. Hindi naman ako maniniwala kaagad, pero bagay kayo. Rhea, Oh, ayun na naman yung tono nyo na parang pinapagalitan ako. Sanay na ako dyan, sir. Nilingon siya ni Steve. May kung anong kumabog sa dibdib ng binata nang makita si Rhea na pawis na pawis. Simpleng itsura pero natural ang ganda. Hindi tulad ng mga sosyal na babaeng kilala niya. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya. Napansin ni Rhea kaya ngumisi siya. Sir, kung gusto nyo, selfie ko na lang para hindi na kayo tumitig ng ganyan. wala akong tinitingnan. Ay, so imagination ko lang pala? Halika, check natin sa CCTV. Rhea, please. I'm stressed. Alam ko po, kaya nga nandito ako eh. Ang role ko po sa buhay nyo, pampawala ng stress, pampasaya ng araw, pampagulo ng utak. Talagang pampagulo. No doubt. Uy, pero natawa kayo oh. Napalingon si Steve. Hindi niya namalayang umangat pala talaga ang gilid ng labi niya. Isang maliit na ngiti pero totoo. Hindi ako natawa. Ay nako sir, kagat pa more ng labi para hindi halata. Rhea, tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ko po kaya sir. Kasi kapag tahimik kayo, mas lalo kayong nakakatakot. Tingin mo, nakakatakot ako. Hindi po. Pero kasi intimidating kayong tingnan. Pero ang totoo, minsan gwapo din. Ako? Guwapo? Ulitin mo nga. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Aliyah na hinahanap si Steve. Steve? Are you… Oh. Napalingon si Aliyah kay Rhea, tapos kay Steve. Napataas ang kilay nito. Landian moment? Ay hindi po ma'am. Really? Pero ang tingin niya ay kay Steve na parang may tanong na iba. Tumayo si Steve, inayos ang postura. Nothing. I just needed air. Okay. Anyway, hinahanap ka na nila. Your parents wants to continue the discussion. Napabuntong hininga si Steve, halatang hindi excited. Pero bago siya lumabas, tumingin siya kay Rhea. Don't cause trouble. Sagot ni Steve na kunot ang noo, pero may maliit na ngiti sa labi. Sino po? Ako? Never ah. Inikot ni Steve ang mata at lumabas. Pagkaalis niya, napahawak si Rhea sa kanyang dibdib at napangisi. Napangiti kulit siya. Narinig iyon ni Aliyah. Tumingin siya kay Rhea, hindi galit pero parang curious. So, ikaw si Rhea? Yes po. Ngumiti si Aliyah bago lumabas kasunod ni Steve, pero hindi nawala ang tingin niya kay Rhea. Lumipas ang ilang linggo pero hindi pa rin umaalis si Aliyah sa mansyon ng mga Alcantara. Hindi naman siya nakatira doon pero halos araw-araw siyang dumadalaw. Ang excuse niya ay para makilala pa si Steve. Pero sa totoo lang, mas gusto niyang intindihin kung bakit ganoon magsalita si Steve. Kung bakit ito palaging suplado at kung bakit tila napapalapit siya kahit minsan ay parang gusto niyang sampalin si Steve. Si Steve naman, suplado pa rin, tahimik pa rin at madalas kasama si Rhea.
Kahit saan magpunta si Steve, hardin, garahe, veranda, may Rhea na sumusunod o nauunang naroroon. Isang hapon, nasa likod bahay si Steve, nag-aayos ng bonsai na paborito niyang paglibangan. Tahimik ito, nakayuko, paulit-ulit na tinitingnan ang ayos ng mga dahon. "Sir!" Malakas na tawag ng pamilyar na boses. Napapikit naman si Steve. Ay, ito na naman. Rhea, huwag kang sumigaw. May kapitbahay tayo. Naningkit ang mga mata ni Rhea habang hawak ang tray ng iced tea. "Ano ba yun, sir? Hindi naman malakas ah. Saka sabi ni Ma'am Celestine, dalhan ko raw kayo ng inumin. O ayan o." Kinuha naman ni Steve ang iced tea, pero hindi para pasalamatan si Rhea. "Nagsusungit na naman kayo?" Pero hindi siya pinansin ni Steve na nag-aayos ng bonsai. Pero ang totoo, sanay na rin siya kay Rhea. At sa hindi malamang dahilan, hinahanap-hanap niya ang kaingayan nito. Ilang minuto pa, lumabas mula sa veranda si Aliyah. Simple ang suot pero classy. Lumapit siya sa hardin at tumayo sa tabi ni Steve. "Hi." Hello. Matipid na sagot niya pero may respeto. Napansin ni Aliyah na agad na tumingala si Rhea. Nakangiti at kumakaway pa. "Hi, Ma'am Aliyah. I've been looking for you. May gusto sanang pag-usapan si mami mo." Tungkol saan? "I think about wedding plans." What? Bakit? Hindi pa nga ako pumapa. "Relax. Hindi ako excited sa kasal. Ayoko rin naman eh. Pero gusto raw ng parents mo na malaman kung compatible ba tayo." Hindi umimik si Steve na hindi na pinansin si Aliyah. Si Rhea naman ay palihim na nakikinig, kunwari ay walang pakialam. "Anyway, I'll talk to your mom first. You two, continue your chaos." Tumalikod si Aliyah, pero bago siya lumayo, tumingin na muna siya kay Rhea. May ibig sabihin. Nagkibit balikat lamang si Rhea, clueless pa rin. Kinabukasan, maaga pa lang, abala na si Rhea sa kusina. Naghihiwa siya ng sibuyas. "Aha! Hindi ako tinatabla ng onions. Emotionally strong ako." "Sure ka ba?" Nanlaki ang mata ni Rhea sa tanong. Paglingon niya, si Aliyah ang nakasalubong niya sa entrance ng kusina. Nakatingin sa kanya na parang may gustong intindihin. "Ma'am, good morning po." Bati ni Rhea na nakangiti. Ngumiti naman si Aliyah, pero hindi ito friendly smile. Parang polite lang. "Pwede ba tayong mag-usap, Rhea?" "Of course po." "Wait lang ha, hugas lang po ako ng kamay. Alam mo naman, hygiene is life." Nagpunas pa muna ng kamay si Rhea bago naupo sa tapat ni Aliyah sa maliit na mesa. "Ano pong kailangan nyo?" "Gusto ko lang malaman, bakit lagi kang nasa paligid ni Steve?" "Ma'am, trabaho ko po yun. Kasambahay po ako." "I know, pero hindi ganyan ka-close usually ang kasambahay sa amo, right?" "Ma'am, hindi naman po kami close ni sir. Ganyan talaga sa akin yun eh. Actually, masungit nga siya everyday." Pero hinahayaan kanyang sumagot-sagot. Hindi mo ba napapansin? He doesn't scold you. He doesn't push you away. He doesn't act the way he does with everyone else. Napaisip si Rhea. Totoo naman, pero hindi niya alam kung bakit. "Teka ma'am, nagsiselos ka po ba?" "I'm not jealous. Nagtatanong lang naman ako. I just want to understand." "Ay ma'am, no need to understand. Ako po kasi, natural lang akong friendly." Pero napapangiti mo siya. "Ah, I rarely see him smile. Pero kapag ikaw ang kasama, you make him grin. Sometimes, kahit pinipilit niyang magmukhang masungit." Lumapit si Rhea, hawak ang mesa na parang excited. "Talaga po? Nakikita niyo din yun? Hindi mo ba nakikita yun?" "Hindi po eh. Mas madalas niya akong pinagsusupladuhan.
Rhea, gusto ko lang maging honest. Hindi ako sigurado kung gusto ko si Steve romantically. Pero kailangan kong malaman kung may something ba sa inyo. Ay ma'am, Diyos ko po! Wala po kaming something ni sir. Wala po. Zero. As in negative. Talagang wala. Sigurado ka? Sobra po. Siyempre hindi naman ako gusto nun, no? Hello? Suplado nga yun. I mean, cute siya pag hindi nakasimangot. Pero, yun lang naman. Cute? Ay, wala po. Hindi ko po sinabi yun, ah. Imagination nyo lang yun. So, may pagtingin ka sa kanya? Hala, hindi po, ah. Pinipilit nyo akong umamin. Hindi kita pinipilit. Nag-o-observe lang naman ako. Oo na ha, fine. Minsan, cute siya. Pero hindi po yun big deal, ah. Hindi naman ako... Hindi ka interesado? Hindi po. Kayo ang bagay kay sir. Pareho kayong mayaman at magka-level. Tumahimik si Aliyah. Hindi niya in-expect ang sagot na yon. Hindi pala ma-attitude si Rhea. Natural lang talaga siya na makulit. Kaya pala napapalapit si Steve. Ngumiti naman si Aliyah. Well, for someone na sinasabi mong hindi ka close kay Steve, you know him well. Hindi po. Nararamdaman ko lang yung ugali niya. Pero ikaw lang ang nakakabasa nun. Sabi ni Aliyah saka tumayo na. Naiwan na si Rhea. Hindi alam kung napagalitan ba siya o napuri. Bago umalis si Aliyah, lumingon siyang muli. Rhea? Po? Thank you for being honest. No problem po. Honest is my middle name. Tumango si Aliyah at tuluyan nang lumabas ng kusina. Pagkaalis niya, huminga ng malalim si Rhea. Pero maya-maya ay napangiti siya. Pinagalitan ba niya ako? Pero okay lang yun. Kasi kahit anong mangyari, ako pa rin yung nagpapangiti kay sir. At sa hallway, nakatayo pala si Steve. Hindi nakikita ni Rhea. Narinig niya ang huling linyang iyon at hindi niya alam kung bakit pero ngumiti siya. Nagpatuloy ang mga linggo. May mga pagkakataong nagsiselos si Aliyah kay Rhea kaya naiinis siya. Pero hindi niya magawang pagsabihan si Rhea kasi close talaga sila ni Steve at makulit talaga si Rhea. Kahit sa mga magulang ni Steve, gustong-gusto si Rhea. Maging ng ibang kasambahay, kaya't nakaramdam si Aliyah ng insecurity. Ayaw pa rin ni Steve bumayag sa kasal, pero hinahayaan sila ng kanilang pamilya na kilalanin ang isa't isa. Isang gabi, narinig ni Aliyah ang usapan ng kanilang mga magulang. Pareho raw lalagyan ng pampainit ang inumin nilang dalawa ni Steve upang tiyaking mabubuntis si Aliyah at matutuloy ang kasal. Sa takot at pagkalito ay may plano si Aliyah. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Naglalakad si Aliyah sa hallway. Hinahanap ang kwarto ng ina. May dala siyang maliit na tray ng desserts at drinks. Sabi ng mama niya, iyakyat niya daw para matikman nila habang nagmi-meeting. Pero habang papalapit siya sa pinto ng silid ng kanyang mga magulang, hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang magpapayanig sa kanyang buong sistema. Sigurado ka ba? Tanong ng isang pamilyar na boses, ang mami ni Steve. Oo, kailangan nating siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang kasal. Sagot ng mami niya. Kung hindi pa rin lumalapit si Steve sa anak ko, kailangan na nating gumalaw. Ilalagay na lang natin sa inumin nila. Pampainit, hindi naman harmful, pero sapat para, alam mo na, para tumuloy na ang relasyon. At saka, ayan, nilagay ko na. Nanigas si Aliyah. Hindi siya makagalaw. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa sobrang takot ay hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o tumakbo. Pero siguraduhin nating silang dalawa ang iinom. Oo, sila lang. Para finally, may progress na. Hindi na narinig pa ni Aliyah ang kasunod dahil umatras siya ng dahan-dahan. Hawak ang tray at nanginginig ang mga daliri.
Gusto nilang mabuntis ako para lang matuloy ang kasal. Ayoko pa nga maging nanay. Hindi niya rin akalain na gagamit sila ng paraan na hindi niya hiniling, hindi niya pinangarap, at lalong hindi niya gusto. Pagdating niya sa hallway, halos mabitawan niya ang tray. At sa sobrang pagkataranta, ang unang taong nakita niya ay si Rhea. Bit-bit ang mga nilabhang tuwalya. Mukhang kagagaling lang sa laundry room. Medyo pawis pero nakangiti pa rin. "Ma'am, good evening po. Gusto niyo po ng tulong?" Nagangat ng mata si Aliyah. Si Rhea ay walang kamalay-malay. "Rhea, pwede bang ikaw na lang uminom nito?" Sabay abot ni Aliyah ng inumin na hawak niya na sigurado siyang iyon ang may lamang pampainit. Napakunot ang noo ni Rhea. "Ha? Inumin po? Bakit po?" "Hindi ako pwedeng uminom ngayon. Please, it's important. Gusto ni Ma'am Celestine na ipainom ko ito ngayong gabi. Pero hindi ako pwede." Sige po, kung kailangan talaga. Pero ma'am, ano po ito?" "Iced tea yan, pamparelax." Sige po, sige po." Sabi ni Rhea na walang halong pagdududa. At sa isang iglap, inubos ni Rhea ang laman ng baso. Hindi makapagsalita si Aliyah. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang nagawa niya. Pero isang bagay ang malinaw. Mas mabuti pang si Rhea ang uminom kaysa siya. Ilang minuto ang lumipas, habang nag-aayos ng laundry sa hallway, biglang nanlamig si Rhea. May kakaibang init sa likod ng batok niya. Unti-unting bumababa sa kaniyang katawan. Ang init. Bakit parang umiikot yung paligid ko? Umupo si Rhea sa gilid ng dingding. Pilit inaayos ang paghinga. Lumalabo ang mga mata niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hanggang sa hindi na nga niya namalayang tumayo siya. Bit-bit pa rin ang isang tuwalya at naglakad patungo sa mga silid sa ikalawang palapag. Hindi niya alam kung saan, hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya. Magpapahinga muna ako." Bulong niya na halos hindi na malinaw ang boses. Pagdating niya sa hallway, tumigil siya sa harapan ng isang pinto. Akala niya ay iyon ang maid's room, pero hindi. Iyon ang silid ni Steve. Sa loob naman ng silid, si Steve naman ay kakapasok lang matapos sa usapan ng kanyang mga magulang. Nahihilo pa ito. Pagkapasok niya, inayos niya ang coat niya at hinubad ang relo. Hindi niya inaasahan na may tao sa loob. Nagulat siya nang makita ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng kama. Medyo nakayuko, hinihimas ang sentido. Rhea, Nagulat na saad ni Steve. Napatingala si Rhea at sa sobrang hilo, hindi niya agad nakilala kung sino. "Sir Steve? Ay, sorry po. Napasok ko po yata maling kwarto. why are you here? What's wrong? Inaantok po ako eh. Ang init din. Ang bigat ng mata ko." Lumapit si Steve, hinawakan si Rhea, at dahil doon ay pareho silang nakaramdam ng init sa katawan. Rhea, Pero bago pa man siya makapagtanong, dumulas ang kamay ni Rhea at tumama ang ulo niya sa dibdib ni Steve. Mahigpit na kumapit. Nanigas naman ang binata. Mas lalong uminit ang katawan. At doon, hindi na nga niya napigilan ang sarili. "Sir, Biglang hinalikan ni Steve si Rhea. Sa una ay marahan, hanggang sa naging mapusok, dala na rin ng nainom nila. Naguunahan sila sa pagtanggal ng kanilang mga damit, hanggang sa tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Kinabukasan, nagising si Rhea na mabigat ang kaniyang pakiramdam. Bahagyang nahihilo pa siya ng luminga-linga sa paligid. Naroon ang pagtataka sa kaniyang mukha. "Teka, wala akong damit?" Nagsimula na siyang kabahan habang nagbibihis siya. Ramdam din niyang hapdi sa kanyang sensitibong parte ng katawan niya. "Rhea,
Buwaba ka dito! Sigaw ng mayordoma mula sa ibaba. Napatalon si Rhea. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng silid. Habang bumababa siya sa hagdan, napapahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung kinakabahan ba siya o nahihilo pa rin. Pagkababa niya, agad niyang nakita ang muka ng galit na si Steve. Nakatayo ito. Sa gilid naman ay nakatayo din si Aliyah, nakapamewang. Halatang hindi natulog dahil sa pulang mata, pero nakangisi ng mapanlait. Lumapit ka rito. Malamig na saad ni Steve. Dahan-dahan namang lumapit si Rhea. Nanginginig ang kanyang tuhod. Sir, ano pong... Stop acting innocent! Putol ni Steve. Halos pasigaw. Anong ginawa mo? Sir, hindi ko po alam ang nangyari. You entered my room. Tumitig si Aliyah kay Rhea. Mabalasik ang mata. Kapal na mukha mo, no? Malandi ka rin pala. Sinadya mo bang pumasok sa kwarto ni Steve? Sino ka para gawin yon? Napaatras si Rhea. Ma'am, hindi ko po Isang malakas na sampal ang tumama kay Rhea. Napahawak siya sa pisngi niya. Halos manghina ang tuhod niya sa lakas nun. Napatigil maging si Steven. Kunot noo pero hindi kumilos. Mapait namang ngumisi si Aliyah. Tama lang yan, dahil sa kalandi ang ginawa mo. Alam mo ikakasal na si Steve, pero gumawa ka ng paraan para may mangyari sa inyo. Pero ma'am, hindi ko po maalala. Hindi ko po alam kung bakit ako napunta. Huwag mong sabihing lasing ka. O baka naman, talagang plinano mo. Para ano ha? Para mapansin ka? Para ano? Para pumalit ka sa pwesto ko? Sa role ko? Hindi po ma'am, never ko pong gagawin yun. Wala po akong balak. Tama na yan. Malamig na saad ni Steve. Nilingon niya si Rhea pero hindi galit ang mata. Litong-lito. Nagkakasalubong ang kilay niya. Rhea, kahit ano pang dahilan, hindi pwedeng basta ka nalang pumasok sa kwarto ko. Lalo na ate. Hindi niya tinapos. Napatingin siya kay Aliyah. Si Aliyah naman ay halos sumabog sa inis. Steve, huwag mong sabihin nagdadalawang isip ka pa. Hindi ko sinabi yon. Pero hindi ko rin alam kung bakit nangyari yon. Sir, please. Hindi ko po talaga ginusto yon. Lumapit si Aliyah. Oh, umiiyak ka? Paano ka ganyan ha? Nagpapaka-inosente ka? Hindi umeepekto sa akin yan. Hinawakan niya ang braso ni Rhea. Mula ngayon, hindi ka na bagay dito. Hindi ka na welcome. Pack your things. Umalis ka na. Ma'am, wala po akong mapupuntahan. Not my problem. Aliyah, huwag naman today. Why? Talaga bang gusto mo siyang magstay? Hindi agad sumagot si Steve. Tumalikod siya saglit, pinisil ang bridge ng ilong niya. At doon sa sandaling iyon, parang tuluyang nawasag ang puso ni Rhea. Umiling si Steve. Sundin mo na lang. Sir, wala po akong kasalanan. Umalis ka na, dahil kapag nalaman ito ng parents namin, mas malalagot ka. Umakyat na si Rhea. Pigil ang kanyang pag-iyak habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit. Pagbaba niya, naghihintay si Aliyah sa sala. O ayan, aalis ka na. Hindi bagay dito ang malalandi na katulad mo. Hindi nagsalita si Rhea. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya ngumiti kahit pilit. Lumakad siya ng diretso palabas. Pero bago siya tuluyang lumabas ng gate, huminto siya. Tumingala siya. Pilit na pinapatibay ang loob. Hindi ko kasalanan to. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero hindi ko pwedeng manatiling kinukot siya. Lumakad siya palabas nang mag-isa. Sa likod niya, mula sa terrace, nakatayo si Steve, nakasandal sa railings. Pinagmamasdan siyang umalis. Kinahaponan, nakarating si Rhea sa kanyang probinsya. Pagbaba niya, agad niyang nakita ang nanay niya, si Aling Rana.
Nakaduster na bulaklakin, nakalugay ang buhok at kumakaway na parang batang sabik na sabik. Rhea, anak ko! Sigaw ni Aling Rana na halos tumakbo. Napahinto si Rhea at doon siya tuluyang napaiyak. Paglapit sa kanya ng nanay niya, agad siyang niyakap ng mahigpit. Halos maipit ang mga tadyang niya. Aray naman, Nay! Ano ka ba? Hindi kita nakita ng ilang buwan tapos aarayin mo ko agad? Yakap to! Yakap ng pagmamahal! Sabi ni Aling Rana, sabay haplos sa likod ng anak niya. Bakit ang payat mo na? Bakit parang sinampal ka ng 5 beses? At bakit parang galing ka sa giyera? Nay, sinampal nga ho ako. Ha? Sino? Akma na sana niyang pupunitin ang sariling duster para gawing headband ngunit. Saan? Saan ang kalaban? Mamaya ko na po ikikwento, Nay. Masakit pa. Diyos ko, bata ka. Hinawakan ng nanay niya ang pisngi niya ng dahan-dahan. Halika na sa bahay. Sigurado akong naiiyak na rin ang tatay mo. Kahit kunwari hindi. Habang naglalakad sila sa kalsada, patungo sa bahay, lumabas mula sa tindahan ang Tatay Rogelio. May hawak pang pandesal sa plastik. Tumingin ito kay Rhea at napahinto. Oh, Rhea, anak, ikaw ba yan? Abay, tumangkad ka na. Tay, sinampal po ako. Ha? Nahulog ang pandesal. Agad na lumapit si Tatay Rogelio. Nagmamadali pero tila pilit na hindi nagpapakita ng sobrang galit. Sinong gumawa nun? Bakit hindi mo sinuntok pabalik? Hindi ba kita tinuruan? Ako na lang pupunta sa lungsod. Sino nagsampal? Tay, babae po. Ah, babae pala. Pagsasabihan ko ng maayos. Sagot ng tatay pero halatang gusto niyang mang-away. Magkahawak kamay silang tatlo habang naglalakad na pauwi. Pagdating sa bahay, agad siyang pinaupo ng nanay niya sa bangkito. O sige anak, umpisahan mo na. Sinong nalakit sa'yo? Tanong ni Aling Rana habang naghahanda ng mainit na sabaw. Tumabi naman si Tatay Rogelio habang nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Rhea. Nay, Tay, hindi ko po alam kung paano nangyari. Binigyan ako ng inumin, tapos nahilo ako. Tapos pagdilat ko, nasa maling kwarto ako. Tapos ano? Tapos ano? Sabay na sigaw ng magulang niya. Tay, halos galit si Sir. Galit din yung fiancé niya. Sinabihan ako ng kung ano-ano. Sinampal ako tapos pinaalis ako. Tumahimik ang dalawang magulang niya. Nakatitig lamang sila kay Rhea. Ah, hindi na bale. Biglang saad nito sabay yakap muli sa anak. Mabuting ang umuwi ka. Ayoko na sa mga mayayaman na yan. Lagi na lang sila na parang mga Diyos. Mas masarap pagluto pa ang nanay mo kaysa sa mga yun. Napakamot naman ang ulo si Tatay Rogelio. Na frustrate pero pilit nagiging kalmado. Anak, hindi mo kasalanan yan. Kung sino man ang nagbigay sa'yo ng kung ano-anong inumin, sila ang may mali, hindi ikaw. Muling naiyak si Rhea, pero this time mas magaan na. Tay, ang sakit lang po eh. Wala naman akong ginawa. Alam namin at kilala ka namin. Hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka malandi. Ikaw pa. Ang anak kong hindi nga marunong mangharot. Kahit na crush ka nga noong kapitbahay nating si Junjun. Tay naman eh. Kita mo, ang ganda-ganda mo pero nandidiri ka pa pag may manliligaw. Hindi naman nandidiri. O ayan, ngumiti ka din. Umupo si Rhea ng mas maayos. Umiinom ng sabaw habang umaagos pa rin ang luha. Nay, Tay. Ano yon? Pwede po bang dito muna ako kahit matagal? Talagang dito ka na? Huwag ka nang babalik pa doon. Lumipas ang ilang linggo, naging masaya si Rhea sa probinsya.
Araw-araw siyang gigising ng maaga, tutulong sa tindahan ng kanyang nanay, maghahatid ng pandesal sa kariton ng tatay, at minsan maglalakad sa tabing ilog para mag-isip. Isang umaga habang inaayos niya ang tindang gulay, lumapit ang nanay niya, dala ang isang tasa ng kape. O ayan, umiinom ka na ulit ng kape. Last time iniinom mo iyak ka lang ng iyak. Kala ko allergic ka sa heartbreak. Nanay naman Hoy anak, may tumingin sa'yo kanina. Yung anak ni Kap. Nay, tay, hindi pa po ako ready. Hindi naman namin sinabing pakasalan ka kaagad Tumingin lang. Grabe naman tong anak natin. Para namang artista kung umarte. Hindi ko pa kasi kaya mag-entertain. Okay lang yan. Nasa healing ka pa. Pero anak, proud kami sa iyo Ang bilis mong bumangon. Nay, minsan po, naaalala ko pa rin po siya. Si Sir. Nagkatinginan ang magulang. Saglit silang tumahimik. Normal lang yan anak. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao katulad mo. Ha? Ako po? Oo. Ikaw kaya ay mabait, masipag, loyal. Yung babaeng nanakit sa'yo, pangit na ugali niya. Siguro kahit na magbihis pa ng mamahalin, basura naman asal. At yung sir mo, ay Diyos ko, suplado tapos wala namang backbone. Napatawa si Rhea ng malakas. Pero anak, kung sakaling bumalik siya rito o maghanap sa iyo, ikaw ang bahala. Pero gusto ko lang malaman mo, hindi mo kailangan bumalik kung ikaw lang ang laging talo. Hindi ko alam, tay. Pero sa ngayon, masaya na po ako dito. Good. Kaya pala parang ang blooming mo ngayon. Hindi pala true love ang nagpapaganda sa babae, kundi peace of mind. Nay! Lumipas pa ang ilang linggo simula nang bumalik si Rhea sa probinsya. Sanay na siya sa araw-araw na gawain, pagtulong sa tindahan, pag-aalaga sa mga halaman, paghatid ng pandesal. Pero nitong huling linggo, kakaiba ang kaniyang pakiramdam. Madali siyang mapagod, nahihilo, at may mga umagang bigla siyang nasusuka. Akala niya stress lang o baka kulang sa tulog. Pero isang umaga, nang mapaupo siya sa sahig habang nagluluto, bigla siyang nahilo. Napayuko siya, hawak ang tiyan at hingal na hingal. Ay anak Rhea! Anong nangyari sa'yo? Nay, nahilo lang ako. Nahilo? Ilang araw ka nang naghihilo? Para kang buntis Biro ng nanay niya pero halatang nag-aalala. Napatigil naman si Rhea. At doon ay unti-unting pumasok sa isip niya ang posibilidad. Rhea, anak, kailan ka ba huling nagkaroon? Nay, hindi ko po natatandaan. Ay Diyos ko! Rogelio! Mabilis na lumabas si Rogelio mula sa likod ng bahay. May hawak pa itong martilyo. Ano na naman? May ahas na naman ba sa kusina? Hindi ahas! Mas malala! Tarantado ka ba? Ano ba mas malala sa ahas? Tatay, Nay, Tay, baka po buntis ako. Natigil ang paghinga ng dalawa. Teka, ano? Halos pasigaw ni Rogelio. Napayuko naman si Rhea habang nanginginig ang kamay. Nay, hindi ko naman ginusto. Hindi ko rin po alam kung paano nangyari yun. Pero baka nga po. Agad na lumapit si nanay niya. Hinawakan ang mukha niya. Tiningnan siya sa mata. Rhea anak, sigurado ka ba? Sige teka, kukuha ako ng pang-test. Magte-test tayo ngayon din. Tama, ako nang bibili. Ako na. At tumakbo na palabas si Rogelio. Nay, natatakot po ako. Agad siyang niyakap ng ina niya. Tahan na anak, nandito lang kami. Kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan. Kahit magkaanak ka pa ng 5 o 10. Nay, anak, hindi mo kasalanan ang magbuntis.
Hindi kasalanan magmahal. Hindi kasalanan na maloko. Ang kasalanan ay yung gumawa sa'yo ng masama. Mas lalo siyang umiyak. Maya-maya ay dumating ang tatay niya. Hingal na hingal, may bitbit na 3 pregnancy test. 3 binili ko, para siguradong hindi naglolo ko. Rogelio, bakit 3? Para naman sure. Saad ni Rogelio pero halatang kinakabahan. Hinawakan ni Rhea ang mga test habang nanginginig ang mga kamay. Nay, tay, natatakot ako sa resulta. Lumapit ang mga magulang niya. Anak, kung positive man yan, apo namin yan. Hindi yan problema. Tama. Saka hindi ka nag-iisa. Hindi mo to kailangan harapin ng mag-isa. Pinilit ni Rhea na ngumiti, pero luha agad ang bumagsak. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na siya mula sa banyo. Nakatayo sa gitna ng sala ang nanay at tatay niya. Anak, ano ang lumabas? Hindi makapagsalita si Rhea. Nakayuko lang siya, hawak ang mga test. Lumapit naman si Rogelio. Rhea, iiyak ka na naman. Anak, sabihin mo na. Pinakita niya ang pregnancy test. Lahat ay positive. Nay, tay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko po kaya. Lumuhod agad ang nanay niya sa harapan niya. Mahigpit siyang niyakap. Anak, kakayanin mo. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka nag-iisa. Lumuhod din si Rogelio. Hinawakan ang kanyang balikat. May anak ka. Di may apo kami. Ang importante ligtas ka. Ang importante buhay ka. At ang importante, buo tayong 3. Anak, huwag kang matakot. Salamat po, Nay. Tay, hindi ko po alam ang magiging future pero salamat po. Tahan na anak, basta tandaan mo, kaya mo to. 1 buwan ang lumipas, unti-unti nang natanggap ni Rhea na talagang magkakaanak na siya. Kahit hindi pa rin makapaniwala. Hawak niya ang maliit na ultrasound photo habang nakaupo sa harapan ng tindahan. Namumula ang mata niya dahil sa iyak, pero masaya. Apo ko yan. Proud na sabi ni Rogelio, halos ipakita sa buong barangay. O tingnan nyo. Kamukha ko kaagad ano. Tatay naman, wala pang itsura yan, parang munggo pa lang. Di kamukha ko nga. Palagi naman akong sinasabihan na munggo ang mata ko. Natawa si Rhea, hinimas ang tiyan niya na hindi pa halata, pero ramdam niya na may nabubuhay sa loob. Lumapit si Aling Rana na may dalang prutas. Oh, kumain ka na para kay baby. Hindi para sa'yo to ah. Nay, para sa akin pa rin yan. Hindi, para sa apo ko. Nay, salamat po ha. Sa prutas. Hindi po. Sa suporta. Sa pag-intindi. Sa pagmamahal. Tumango ang kanyang mga magulang. Anak, wala kaming ibang gusto, kundi maging masaya ka. At itong baby mo, blessing yan. Hindi yan problema. Saka, kapag nanganak ka, ako ang mag-aalaga. Ako magpapaligo at magpapadede. Nay, ako ang mother dito, hindi ikaw. Sa akin ka nagmana. Natural ako din mother. Humagalpak sila sa kakatawa. Pero habang tumatawa si Rhea, may halong kaunting lungkot sa kanyang mata. Napansin ito ng kanyang tatay. Anak, iniisip mo ba ang tatay ng baby mo? Hindi ko po maiwasang maisip. Pero hindi naman niya kasalanan. Hindi rin naman sa walang may kasalanan. Hindi ko po alam. Mixed po. O ganito na lang. Kung gusto mo siyang sabihan someday, choice mo. Kung ayaw mo naman, choice mo rin. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Tama. Ang importante ay hindi ka natatakot at hindi ka nagtatago. Hindi ko po alam kung kailangan niyang malaman. Pero ngayon, mas gusto ko munang maging okay. Para kay baby. Oo, good decision yan.
Hindi man alam ni Rhea kung paano ang magiging buhay niya pero kaya niyang maging masaya. Mahigit 4 na buwan na ang lumipas. Malaki na ang tiyan ni Rhea. Halos hindi na niya maikubli sa maluwang na duster. Habang nakaupo siya sa papag sa may bintana, kinakain niya ang weird niyang cravings. Mango with tuyo. Anak, ano ba naman yang kinakain mo? Masarap to, Nay. Kahit maasim at kahit maalat. Ay, masarap ba talaga o may iniisip ka lang? Wala po akong iniisip. Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang batang naagawan ng laruan. Hindi sumagot si Rhea. Nakatingin lang sa malayo. Hawak ang tiyan. Maya-maya ay lumabas si Rogelio. Bit-bit ang pandesal. O mga mag-ina, kain na kayo. Rhea, gutom ka na naman. Ay, parang kaninang umaga lang kumakain ka. Cravings po, Tay. Napatingin ang magulang niya sa isa't isa. Parehong may alam. Anak, aminin mo na. Mismo, no? Sino po? Di si Mr. Suplado. Si Steve? Hindi po. Hindi ko siya namimiss. Tignan mo, mukhang heartbroken. Nay, hindi po ako heartbroken. Naiinis lang. Sa kanya? Hindi. Sa sarili ko. Unti-unting namasa ang mata ni Rhea. Nangihinayang ako na hindi ko man lang nasabi sa kanya na gusto ko siya. Anak, hindi mo kasalanan. Nahihiya ka lang noon. Saka alam mo namang komplikado. Pero minsan, iniisip ko kung anong mangyayari kung sakaling umamin man ako. Baka hindi niya ako pinaalis. Napuno ng sama ng loob ang puso ni Rhea. Umagos ang luha niya bago pa niya mapigilan. Nay, namimiss ko siya. Kahit ang sungit niya. Kahit lagi niya akong pinapagalitan. Kahit suplado siya. Kahit nagalit siya sa akin nung umaga na yun. Ay anak, natural lang iyan. Minahal mo kasi. Umupo si Rogelio sa tabi ng mag-ina. Anak, hindi kasalanang umamin na nasaktan ka. Pero hindi mo kailangan habulin ang taong nanakit sa'yo. Lalo na at ikaw itong may bitbit na responsibilidad ngayon. Tumango si Rhea pero hindi pa rin mapigil ang luha. Tay, Nay, ang hirap pala. Ang hirap magbuntis ng mag-isa. Ang hirap hindi malaman kung gusto ko ba talagang malaman niya o ayoko na siyang makita. Kung nandito lang sana siya. Nay, ayoko po siya makita. Hindi pa ako ready. Kung makita niya akong ganito. Anak, darating talaga ang panahon na... Napatigil sila nang bigla na lamang may kumatok. Sabay-sabay silang napatingin sa pinto. May bisita? Wala po akong inaasahan. Tao po. Nanlaki ang mata ni Rhea. Rhea? Parang si... Steve? Sigaw ni Tatay Rogelio. Muntik nang matumba sa gulat. Napalunok naman si Rhea. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Nay! Pabulong niya habang nanginginig. Hanggang buksan na ng nanay ni Rhea ang pinto at bumungad si Steve na namumungay ang mga mata. Pagkatingin agad ni Steve kay Rhea ay nagulat siya nang makumpirma na buntis nga talaga ang dalaga. Pero naroon ang tuwa kay Steve. Rhea, you are really pregnant. Namilog ang mata ni Steve. Hindi ito makapaniwala. Pero si Rhea, biglang nag-iba ang aura. Namiss niya si Steve, pero mas nangingibabaw ang tampo. Tumayo siya ng dahan-dahan, tuwid ang likod, seryoso ang muka. Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Steve sa tiyan ni Rhea. Rhea, yung baby, sa akin ba yan? Gusto kong makumpirma kaya nandito ako. Nay, Tay, paalisin niyo siya. Rhea? Ayoko pang makita ka. Ngayon ka lang nagpakita after mo akong paalisin. Humakbang si Steve papalapit pero humarang si Tatay Rogelio. Teka lang iho,
Huminahon ka. Tumigil si Steve. Tumingala kay Tatay Rogelio. Tay, ako po ang... Ako po ang tatay ng baby niya. Pananagutan ko siya. Biglang lumuhod si Steve. Diretsyong lumuhod sa harapan nila. Nanlaki ang mata ng lahat. Pakiusap po. Pagbigyan niyo po ako. Gusto kong makausap si Rhea. Pero si Rhea nag-iwas lang ng tingin habang hawak ang tiyan. Kahit namimiss niya si Steve, talagang nagtatampo siya. Umuwi ka na. Rhea, please. Ay siya, mag-usap muna kayong dalawa. Umayos ka, iho. Nanonood kami. Aangal pa sana si Rhea pero nginitian siya ng nanay niya bago umalis. Naiwan si Rhea, hawak ang dibdib. Huminga siya ng malalim. Steve, anong kailangan mo? Can I talk to you, please? Hindi umimik si Rhea. Rhea, I'm sorry. Hindi ko ginusto na saktan ka. Hindi ko ginustong mawalan ka ng trabaho. Isa pa, araw-araw kitang hinahanap. Hindi ko lang alam kung papaano haharapin yung pagkakamali ko. Hindi ko alam kung paano magsusorry. Hindi ko alam kung papaano uumpisahan. May kumalabog sa dibdib ni Rhea pero hindi siya nagsalita. Pero Rhea, nabalitaan ko kay Aliyah. Sinabi niya sa akin ng lahat. Yung plano ng parents ko. Yung pagbigay sa'yo ni Aliyah ng inumin. Napatigil si Rhea. Aliyah told me everything. At galit ako sa kanila. Galit ako sa kanya. Pero pinakagalit ako sa sarili ko. Dahil hindi man lang kita na ipagtanggol. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero everyday, ikaw ang iniisip ko. Yung tawa mo. Yung pasensya mo sa pagiging suplado ko. Yung pag-aasikaso mo sa akin. At nung nawala ka, parang nawala na rin ako. Napahawak si Rhea sa tiyan niya. Umiiyak na siya ng walang tunog. Please, kahit hindi mo ako mapatawad, kahit hindi mo ako tanggapin, hayaan mo lang ako na maging tatay ng anak natin. Sorry, Rhea. Sorry talaga. Hindi nagsalita si Rhea. Tumulo lang ang luha niya. I'll take the responsibility. Sabi niya, saka tumayo ng dahan-dahan. Sa'yo, sa baby, sa lahat-lahat. Hindi ko pa alam kung anong gagawin natin. Maghihintay ako, slowly, until you're ready. Tumango lamang si Rhea at hinayaan si Steve na magpaliwanag. 2 buwan ang lumipas mula nang bumalik si Steve sa buhay ni Rhea. Sobrang laki na ng pinagbago ni Steve. Halatang hindi na yung mayabang. Supladong Steve na kilala ng lahat, lalo ngayong buntis si Rhea. Para siyang 24/7, yaya, /driver, /alalay, /bodyguard at personal assistant. Maagang umaga, nasa may kubo sila sa likod. Nakaupo si Rhea sa banig, hawak ang buko juice. Nakaduster lang siya. Tumataas na naman ang kanyang kilay. Steve, bakit ang tagal mo? Nauuhaw na ako. Mula sa kusina, halos tumakbo si Steve. Sorry, Rhea. Ito na. Inabot agad ni Steve ang isa pang baso. Gusto mong malamig? O hindi malamig? Wait, ayaw mo pala ng malamig ngayon. Sabi mo kahapon. Tss, bakit ngayon ang bagal mo? Dati ang bilis mong kumilos pag nadidinig mo boses ko. Napakamot naman si Steve. Ano bang dapat kong gawin? Gusto mo tumakbo ako always? Sige, tatakbo ako. At literal ngang tumakbo si Steve, pabalik-balik na parang asong excited. Hindi ko naman siya pinapatakbo. Wika ni Rhea pero may maliit na ngiti sa labi niya. At muling lumapit si Steve. Oh, ayos na ba yun? Gusto mo ba ng maraming ice? O konti? O wala? Bahala ka. Hindi mo naman ako naiintindihan. Rhea, I'm trying my best. Kahit maldita ka. Kahit ang sungit mo tuwing umaga.
Kahit pag nagagalit ka sa akin, na parang gusto mo na akong batuhin ng mangga. Eh bakit ka pa kasi bumalik? Because I love you. And I'll stay. Kahit araw-arawin mo pa akong tarayan. Psst, ewan ko sa'yo. Pero nakangiti siya ng palihim. Kinahaponan, nasa tindahan sila Mang Bogs, isang maliit na sari-sari store na palaging may tambay. Si Steve na dati ay hindi pumapatol sa ganito, ngayon ay napapaligiran ng mga taga-barangay na close niya na. Steve! Pre! Shot tayo! Sigaw ni Mang Bogs, bit-bit ang Red Horse. Hindi po ako iinom. Ayaw ni Rhea. Bawal daw sa tatay. Tatay? Ha? Sigaw naman ng isang tambay. Sira. Talagang tatay na ako. Nag-ikot ang baso sa mesa kahit hindi siya sumasali. Pero syempre, makukulit ang mga taga-barangay. Ano ba sikreto mo? At pinatuloy ka ni Rhea? Eh dati akala namin ayaw ka nun. O joke ni Kuya Doming. Uy kuya. Si Rhea yung maldita Aba teka lang, yung anak ko, sweet kaya yon. Biglang pasok ni Aling Rana na bagong dating. Bit-bit si Rhea mula sa gilid. Napatahimik ang lahat. Good afternoon po, Nay. Tumaas ang kilay ni Rhea nang makita ang mga kasama ni Steve. Ano na naman tong iniinom nyo? Ano po, nag-uusap lang. Nagkukwentuhan. Sagot ni Steve saka mabilis na tumayo. Lumapit naman si Rhea, hawak ang bewang. Sabi ko, di ba bawal kang uminom? Hindi po ako umiinom. Promise yun. Biglang nagtawanan ang lahat at tinukso si Steve. Napapairap na lamang si Rhea. Kinabukasan, maaga pa lang nasa klinik na sila. First time nasasama ni Steve sa prenatal check-up na malayo sa bayan. Halatang kinakabahan siya, hindi dahil sa baby, kundi dahil baka ma-stress si Rhea. Si Rhea naman ay tipikal maldita mood. Steve, ang bagal mo. Opo. Masyado ka malapit sa akin, Steve. Huwag kang dikit ng dikit. Opo. Pero huwag ka masyadong malayo. Opo. Napatawa ang nurse. Sir, buntis po yan. Normal pong sigawan ka niyan. Sanay na po ako. Araw-araw ganyan yan eh. Nilingon siya ni Rhea. Narinig ko yon. Sorry po. Lumabas ang doktora at tinawag si Rhea. Next, Rhea Samson. Tumayo silang pareho. Pagpasok, pinaupo si Rhea. Tahimik lang naman si Steve. Tahimik si Rhea. Tahimik din ang doktor. Hanggang sa marinig nila ang heartbeat. Napakapit si Steve sa upuan. Doc, baby ko ba yan? Opo, malakas ang heartbeat, healthy. Agad tumulo ang luha ni Steve. Hindi niya napigilan. Rhea, talagang may baby na tayo. Umupo si Steve sa tabi niya. Hawak ang kamay niya. Nakikita mo ba, Rhea? Heartbeat natin yan. Anak natin. Napatakip si Rhea sa bibig niya. Unti-unti na ring tumulo ang luha. Doc, okay ba siya? Oo, very healthy siya. At mas mataas ang chance na magiging active tong baby. Malakas ang galaw, malakas ang heartbeat niya. So expect niyong makulit. Tumawa silang tatlo. Paglabas nila ng klinik, tahimik si Rhea. Hindi masungit at hindi mataray. Tahimik lamang. Kinabahan naman doon si Steve. Rhea, okay ka lang ba? Huminto siya at tumingin kay Steve. Steve, thank you. Ina-update mo ko araw-araw. Sinusundo mo ko. Hindi ka umaatras. Hindi ka nagagalit. Hindi mo ako iniiwan kahit masungit ako. Muli niyang hinawakan ng tiyan niya. Salamat. Hindi nakapagsalita si Steve. Ni hindi ito makapaniwala. Kinagabihan, naghanda silang dalawa dahil ipapakilala na ni Steve si Rhea, hindi bilang kasambahay, kundi babaeng nililigawan niya at pakakasalan niya balang araw.
Kinabukasan, maagang gumising si Rhea, kahit na antok pa. Steve, ilang oras pa ba tayo? Ang sakit na ng likod ko. Reklamo ni Rhea habang inaayos ang buhok. Kaunti na lang po. Malapit na tayo kina mama. Ha? Feeling ko sasamaan nila ako ng tingin eh. Hirap niya pero hawak-hawak ang kamay ni Steve. Tila ayaw pakawalan. Relax. Hindi ka nila kakainin. Ewan ko sa'yo, Steve. Pag may kumain sa akin, ikaw una kong sasampalin. Kahit maldita ka, love pa rin kita. Wala ka ng choice doon. Sagot ni Rhea sabay ngiti. Pagdating nila sa bahay ng pamilya ni Steve, agad bumukas ang pinto. Aba, Steve! Dumating ka din! Bungad ng mama ni Steve, sabay tingin kay Rhea mula ulo hanggang paa. Na-conscious naman ang dalaga. Good afternoon po. Ngumiti ang ina ni Steve. Namiss kitang bata ka. Halika nga dito, iha! Pero bago pa makalapit si Rhea, biglang nagsalita si Steve. Malakas, proud at walang pagdadalawang isip. Ma, pa, siya nga pala si Rhea. Hindi na po siya kasambahay. Hindi rin bisita lang. Balang araw, pakakasalan ko yan. Napatigil ang lahat. Nagulat ang ama niya. Ha? Anak? Sure ka ba riyan? Pa, sure ako. Siya ang ina ng magiging anak ko. Siyang mahal ko. Napakurap si Rhea. Steve! Mahinang bulong niya pero nakapikit. Pero mas nagulat pa siya nang humalakhak ang ina ni Steve. Ay nako! Gusto ko itong batang ito. Ang cute! Tignan mo o namumula. Halika nga rito, iha. Huwag kang mahihiya. Ako ito. Hinila si Rhea ng ina ni Steve. Niyakap, sabay pinisil sa pisngi. Kapag hindi mo ito pinakasalan, ikaw ang sasampalin ko, Steve. Pero hindi pa doon natapos kasi naroon si Aliyah. Nakatayo sa gilid ng mesa, nanlalambot at halatang may guilt. Hi, Rhea. Mahinang bati ni Aliyah na halos hindi marinig. Agad namang kumunot ang noo ni Rhea. Hi. Malamig niyang sagot. Ikaw pala si X. Napakamot ng ulo si Steve. Hindi kami naging... Ikaw tumahimik ka. Ay maldita, bagay nga kayo ng anak ko. Ma, di nakakatawa yun. Tumahimik ka anak. Sabay tawa ng kanyang ina. Kumain silang lahat sa isang mesa. Hindi naman makapagsalita si Aliyah. Naramdam pa rin niya ang kaba, takot at guilt. Ni hindi rin siya makatingin kay Rhea kasi inaangatan siya ni Rhea ng kilay. Sweet at maasikaso naman si Steve kay Rhea. Hindi nahihiyang ipakita sa lahat. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ni Steve. Hindi pa rin makapaniwala na talagang magkakaapo na sila. Panay ang tanong kay Rhea. Binulgar din ng ina ni Steve si Steve na may pagtingin na pala siya kay Rhea dati pa. Pagkatapos ng lunch, lumabas si Rhea patungo sa likod ng bahay. Gusto lang huminga ng kaunti hanggang sa narinig niya ang mga yabag, si Aliyah. Rhea, pwede ba tayong mag-usap? Napakibit ng balikat, si Rhea. Kung kaya mo, huwag ka lang iiyak ha, please. Nakakapagod. Sorry. Gusto ko lang sabihin na I'm really sorry. Hindi ko naman sinadya na nagkamali ako. Lahat naman tayo nagkakamali, pero huwag kang magpapakasanta ngayon. Napaiyak na si Aliyah. Gusto ko lang mag-sorry kasi mali ko ang lahat at hindi ko dapat sinayang si Steve. Mabait siya at ikaw, mas bagay kayo. Alam ko. Pero Rhea, totoong sorry yung sinasabi ko sa'yo ngayon. Hindi ko rin intensyon na gawan ka ng masama. Wala nang magagawa ang sorry mo. Buntis na ako. Sorry. Nainis na si Rhea, kaya't hindi niya pinigilan ang sariling sampalin si Aliyah na nagulat pero hindi lumaban. Para saan yun?
para sa ginawa mo kay Steve. Bago pa makasagot si Aliyah, isang sampal na naman ang binigay ni Rhea. Yan naman, para sa ginawa mo sa akin. Hawak ni Aliyah ang pisngi niya. Naglandas na ang luha pero alam niyang deserve niya ang ginawang iyon sa kanya ni Rhea. Ngayon, okay na ako. Nakasampal na ako. Nakabawi na ako. Tapos na tayo. Thank you sa sorry mo. Hindi ako masamang tao. Hindi rin kita inaaway. Pero hindi ibig sabihin nun, kalilimutan ko ang lahat kaagad. Rhea, ang bait mo. Hindi ako mabait. May boundaries lang ako. Tandaan mo yan. Lumapit si Steve galing sa loob. Babe, okay ka lang? Ngumiti si Rhea na parang walang nangyari. Okay lang ako. Nagka-heart to heart talk kami ni Aliyah. Di ba, Aliyah? Oo, Steve. Okay lang ako. Okay na kami. Sorry ulit. Nagkatinginan ang dalawa, si Steve at si Rhea. Proud naman si Steve. Si Rhea, kalmado pero fierce. Niyakap ni Steve ang bewang ni Rhea. Let's go home, babe. Ngumiti naman ito habang hawak ang kamay niya. Let's go. Baka kung ano pang gawin ko dito kapag tumagal pa tayo. At habang naglalakad sila palabas, sumunod ang boses ng mama ni Steve. Rhea, next week, ibalik mo dito si Steve. Gagawa ko ng kare-kare. Ngumiti si Rhea at sumagot din ng malakas. Opo, ma. Ako pa ba? At napangiti na ang lahat. Maldita man siya, makulit, pa-baby pero totoo siya. At minahal siya ni Steve. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil siya si Rhea na dating kasambahay. At siya ang babaeng hindi napakakawalan pa ni Steve. Naging maayos pa rin ang pag-aalaga at panliligaw ni Steve kay Rhea. Hanggang sasagutin na nga siya ni Rhea. Mas todo effort pa si Steve. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahinihintay nila. Ang panganganak ni Rhea. Napapasigaw si Rhea. Namimilipit siya sa sakit habang hawak ang kumot na halos mapunit na. Steve! Masakit! Masakit talaga! Ayoko na! Ibalik mo yung anak natin sa tiyan mo! Babe, hindi ko yun may babalik. Hindi yun ganun. Sagot ni Steve na halatang hindi niya alam kung iiyak ba o tatawa. Eh di ikaw na lang mag-anak! Lagot ka sa akin! Sigaw muli ni Rhea. Nanginginig na ang boses sa sakit. Rhea, mahal. Inhale. Exhale. Ayoko nang inhale, exhale. Gawin mo, ikaw na mag-inhale. Ikaw mag-exhale lang mas mabilis. Babe, nurse. Nurse, help me. Hindi na siya nakikinig sa akin. Lumapit ang nurse na kalmado. Ma'am, push slowly ha. Slowly? Slowly ka dyan. Ate, umiiyak na yung kaluluwa ko. Tinatakpan ni Steve ang bibig niya para hindi matawa. Baby, lakasan mo. Konti na lang. Nandito lang ako. Steve, humawa ka ng maayos. Huwag kang umiyak. Ikaw yung walang ginawa dito pero mas maraming luha sa mukha mo. Hawakan mong kamay ko. Hinila ni Rhea si Steve. Aray, babe. Masisira naman kamay ko. Mabuti nga, para maramdaman mo ang sakit ko. Dahil sa'yo to eh. Kung di ka gwapo, hindi ako papatol sa'yo. Ha? Ano daw? Babe. Tumahimik ka bago ko kagatin yung ilong mo. Nagsimula nang mag-push si Rhea. Pawis sa pawis at nangangalay. Pero lumalaban. Nakatayo si Steve sa gilid. Babe, I'm here. I love you. Hindi ko kailangan ng I love you mo ngayon. Punasan mo tong pawis ko. Kunin mo to. Ang init, Steve! Hinipa ni Steve sa noo si Rhea. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Bakit mo ko hinihipan? Akala ko gusto mo ng hangin. Tumigil ka! Mas naiinis ako! Ma'am, kita ko na yung ulo. Sabi ng nurse, napatigil naman si Rhea. Ah, kita na! Steve, may ulo na! May ulo na! Yes, babe. Kaunti na lang. Huwag mo akong ngitian. Magkakaaway tayo sa oras na to.
Okay, babe. I'm sorry. At isang malakas na hinga, isang malakas na sigaw, at isang napakalakas na push. Doon na nga lumabas ang kanilang baby. Ma'am, congrats po. Baby boy po. Tuwang-tuwang saad ng nurse. Nanginig si Rhea. Naluluha ang mata. Steve, ang anak natin. Babe, Umiiyak si Steve at nanginginig na rin. Ang pogi. tulad ng mama. Babe, ang tapang mo, ang lakas mo. Proud ako sa'yo. Talaga, kahit sinigawan kita, Mas lalo kitang minahal. kunin mo yung anak natin. Pagkatapos ayusin ng nurse ang baby, ay binigay na kina Rhea at Steve. Hey baby, ako ang nanay mo. Sorry kung sinigawan ko yung tatay mo Narinig ko yon. Mahina pero nakangiting sagot ni Steve. Tahimik ka muna. I'm bonding with our son. Tumawa si Steve. Lumapit, saka hinawakan ng balikat niya. Welcome to the world, little one. At sa wakas, mas lalo silang naging masaya. Ilang oras matapos manganak, nasa private room na si Rhea at Steve. Steve, Babe, gusto ko ng chicken joy. ngayon talaga. Oo, at gusto ko ng extra gravy. Yung marami, yung hindi tinipid. Pag tinipid, break tayo. Babe, grabe ka. Kung mahal mo ako, dadalhan mo ako. Sige na, magpapadeliver ako. Huwag delivery. Hindi mainit na pagdating Gusto ko galing mismo sa branch. Babe, kakapanganak mo pa lang. Di bilisan mo. Agad na tumayo si Steve. Pero lumapit muna sa kama. Hinalikan ang noo ni Rhea. You were impossible. I know, pero mahal mo ako, di ba? Every day. Good. Kasi hindi ako titigil sa pang-aabuso sa'yo. Alam ko na, babe. Tumatawang sagot ni Steve. Paglabas ni Steve para bumili ng pagkain, dumating ang mama niya. Ay, Rhea! Kamusta ka na? Mama, pagod ako pero masaya. Ang lakas mong bata ka. Ang galing mo kanina. Ma, sinabunutan ko nga po si Steve kanina. Bakit? Kasi ang gwapo niya Nakakainis. Ay, perfect ka nga talaga para sa anak ko. Masaya silang nagkwentuhan hanggang bumalik si Steve, hingal at may daladalang chicken joy, coke at fries. Babe, heto na. Mainit pa. Tignan ko. Kinuha ni Rhea at binuksan. Okay, pwede ka nang pumasok dito. Babe, nandito na ako. Hindi, I mean, pwede ka nang maging asawa ko. Pakasal na tayo kaagad. Pag muli ako nagising, inaantok na ako Babe, Ngumiti si Steve, lumapit sa kahinalikan si Rhea sa noo. Humawak naman si Rhea sa kanyang kamay. Steve, sorry nga pala sa mga sigaw ko kanina. it's okay. Sorry sa mga mura ko sa'yo. It's okay. Pero, Pero ano? lahat ng sinabi ko, totoo pa rin yon. Ha? Totoo pa rin na kasalanan mo naman kasi ang gwapo mo. Napaluhod si Steve sa kakatawa. Babe, grabe ka talaga Tinawag ni Rhea ang nurse. Nurse, pwede po bang pakicheck si Steve? Baka nasiraan na ng ulo yan kakatawa sa akin Ngumiti naman ang nurse. Sir, maswerte po kayo sa asawa ninyo. Alam ko, miss. Everyday ko yung iniisip. Napangiti si Rhea. Medyo shy pero mayabang din. Siyempre naman. Sino pa ba katapat ko? Nilagay ni Steve ang noo niya sa noo ni Rhea. I love you. Sobra. I love you din. Kahit minsan gusto kitang batuhin ng unan. Tatanggapin ko. Lumapit ang kanilang baby, dala ng nurse. Feeding time, mommy. Pumikit si Rhea, ngumiti at tinanggap ang baby. Hi ulit, baby. Huwag kang gagaya sa tatay mo, ha? Huwag kang makulit. Uy, Ano? Gusto mo pa ng isa?
No babe, okay na. At doon ay napuno ng tawanan ang buong silid. Lumipas ang 6 na taon. Kasal na sina Steve at Rhea. Mas masaya at makulay ang kanilang buhay. Naging magkaibigan na rin sina Aliyah at Rhea. Si Aliyah naman ay kasal na sa isang foreigner. May 3 na silang anak nang napangasawa nito. Kasalukuyan silang naninirahan sa ibang bansa. Si Rhea naman ay buntis ulit ngayon sa pangalawang anak nila ni Steve. Habang ang mga magulang nila ay madalas dumalaw sa kanilang tahanan. Hindi naging madali ang kanilang buhay sa mga taong nagdaan dahil may mga pagsubok pa rin silang kinaharap. Pero bilang mag-asawa, sabay nila itong hinarap, walang iwanan. At dahil doon ay naging mas matatag pa sila. Daddy, habulin mo ko! Tumakbo si Seven paikot-ikot sa sala. Naka-shorts lang, messy hair at may hawak na kutsarita for no reason. Seven, bumalik ka rito. Huwag mong gamitin ang kutsara panghampas sa aso. Sigaw ni Steve pero natatawa. Daddy, look oh! Tinapik ni Seven ang kutsara sa likod ni Steve. I win! Babe, Lumingon si Steve kay Rhea. anak mo nagre-rebelde. Ako? Anak ko? Hoy Steve, ikaw gumawa niya na. Huwag mo ko idamay. Sagot ni Rhea habang nakaupo sa may sofa. Hawak ang malaking tiyan at nangangawit. Babe, hindi ako mag-isang gumawa niyan. Sige, kami pala. Rhea rolled her eyes. Pero mas kamukha mo kaya pasaway? Hindi siya pasaway. Energetic lang. Hanggang sa bumangga si Seven sa binti ng sofa. Oh, Daddy! Ayan, nasaktan ka tuloy. Sabay takbo niya para buhatin ang bata. Di ba sabi ko sa'yo, huwag masyadong mabilis? Daddy, the sofa hit me! No, ikaw bumangga no. No, Daddy, listen! The sofa moved! Tumawa naman ng malakas si Rhea. Kopyang-kopya mo siya, Steve. Nung niligawan mo ko dati, puro ganyang palusot mo. Babe naman, I'm correct kaya. Lumapit si Seven kay Rhea, napayakap sa tiyan nito. Mommy? Baby there? Yes, anak. Your little brother or sister. Gusto mo boy or girl? Girl, para pretty baby, like mommy. Wow! Anak, ang galing mo talaga. Tara dito, kiss mommy. Lumapit si Seven, saka hinalikan ang tiyan. Hi baby, I'm Kuya Seven. Don't worry, I'll protect you. But sometimes, I will eat your snacks. si babe. Sinabi ko na nga ba, anak mo nga. Hoy Steve, huwag kang epa. Mommy? Mommy? Babe, sumasakit ba? Hindi, okay lang. Sinipa lang ako. Ang lakas eh. Parang ikaw, Steve. Bakit ako? Kasi ikaw kickboxer ka sa kanto dati. Hindi mo ba alam? Babe, hindi ako nagki-kickbox. Ha? Akala mo lang yun. Grabe ko naman, babe. Totoo naman na. Nakisali na si Seven. Mommy, Daddy's face is kickboxer? Yes, anak. Mommy, don't tell me. He will go fight the sofa. Napahiga si Rhea sa tawa. Hindi niya mapigilan. Tumulo ng kaunti ang luha niya. Uy, babe, okay ka lang? Masakit tiyan ko kakatawa sa inyo. Sagot ni Rhea pero humahagik-gik pa rin. Mommy, don't laugh too much. Baby will get dizzy. Sabi ni Seven habang hawak ang tiyan niya. Rhea cupped his cheeks. Anak, ikaw talaga. Stress and happiness ko. Mommy, stress is bad word. Who told you? Daddy! Steve? Uy, hindi ko sinabi yun, babe. I swear, Daddy's lying. I am not, no. Tigil na nga. Ikaw, ilang taon ka pa lang nga pero marites ka na. Ikaw naman, Steve. Huwag mong tinuturuan ng anak natin mag-akusa. Babe, hindi ko tinuro. Tahimik ka muna. Umaakyat dugo ko ngayon.
Mainit ulo ko at gutom ako. Anong gusto mo, babe? Spaghetti. Okay. Pero dapat yung spaghetti. Naroon sa mall. Yung may super red sauce kapag orange. Break tayo. Babe, grabe naman. Wala akong pake. At gusto ko milk tea din. Pero bawal ang ice ha. And huwag ka magmadali ha. Pero dapat mabilis ka. Ano? Mabilis pero hindi nagmamadali. Babe, paano yun? Alamin mo, asawa kita. Si Seven ay sumigaw. Daddy, Mommy is hungry. If Mommy is hungry, Mommy is angry. See? Anak mo nakakaintindi. Sabay tawa ni Rhea. After 40 minutes, bumalik si Steve, bit-bit ang spaghetti, fried chicken, fries, milk tea, donuts at ensaymada. Oh babe, ito na. Lahat ng sinabi mo, lahat ng di mo sinabi, saka lahat ng baka sabihin mo. Good. Daddy, where's Toy? Anong toy? Wala namang sinabing, Daddy, you always buy toy. babe, Hoy, wag mo akong tinitingnan. Pero oo, ibili mo siya ng toy. babe naman. Kasi kapag hindi mo binilihan, iiyak yan. At pag umiyak yan, iiyak din ako. Gusto mo ba iiyak ako? Siyempre hindi, babe. Ayun naman pala. Eh di, gawin mo na. Umupo si Steve sa tabi niya habang kumakain si Rhea. Babe, masakit pa ba likod mo? Oo, pero buhay pa naman ako. Don't worry. Gusto mo massage? Yes, pero dahan-dahan. Kapag masakit, sisisihin kita. Of course you will. Sagot ni Steve habang minamasahe ang balikat ni Rhea. Oo, yan ang trabaho mo bilang asawa. Masaya naman ako ah. Good. Si Seven muling tumakbo. Kinabukasan, mainit pero presko ang hangin sa park. Maganda ang araw, hindi masakit sa mata. Sakto lang para sa isang family picnic. Sa gitna ng malawak na damuhan, nakalatag ang malaking checkered blanket nila Steve at Rhea. May dala silang 3 basket ng pagkain. Halatang si Steve ang nagbitbit dahil halos mapuno ang braso niya habang si Rhea nakaupo lamang. At maingat na binabantayan ang anak nilang sobrang kulit. Love, dahan-dahan kasi. Nabubundat ka na naman yan. Sabi ni Rhea, sabay hawak sa tiyan niya habang nakangiti. Tumawa naman si Steve. Pagod na ako, love, pero kakayanin ko. Kita mo tong mga basket. Ako lahat nagbuhat niyan. Malay mo, lumakas pa ang baby natin sa loob mo dahil sa ginagawa ko. Ewan ko sa'yo. Sagot ni Rhea sabay irap, pero halatang kinikilig dahil panay ang tingin niya kay Steve. Hindi pa man sila nakakaayos, ay biglang tumakbo ang anak nilang si Seven. Makulit na naman at maingay. Pero teka anak, huwag masyadong mataas ah. Daddy, ang dali lang nito. Proud pa si Seven habang nakaakyat na siya sa malaking bato at mabilis na tumalon pababa. Sabay nilang isinigaw ang pangalan ng anak nila. Pero pag landing ni Seven, tumawa lamang ito. O di ba? Easy? Anak, pag nabalian ka, lagot ako sa mga... Papa, di ako mababalian no. Malakas ako. Parang ikaw. Aba, nagmana pala sa tatay mong feeling superhero. Hoy love, hindi ako feeling. Mommy, si Daddy totoo siyang superhero. Sabay yakap ni Seven kay Steve. Oo yan love oh. May supporter ako. Oo na. Kumain na nga tayo. Habang inaayos ni Steve ang picnic blanket, kumuha si Rhea ng prutas mula sa basket. Si Seven naman hindi mapakali. Takbo rito, takbo roon. Tapos balik sa kanila. Mama, may nakita akong babae oh. Ha? Sino yun anak? Huwag kang lumalapit basta kahit kanino. Hindi basta. Kaibigan ko na agad siya. Ang bilis mo naman maging kaibigan siya anak. Cute kasi eh. Tapos, crush ko na po. Nagkatinginan sina Rhea at Steve. Ha? Napatigil si Rhea at napatingin sa asawa. Love,
6 years old pa lang anak natin, nagka-crush na. Hindi ako prepared dito, love. Sino bang pinagmanahan itong batang ito? Ikaw yan, marami kang babae. Hoy, sa'yo lang ako kahit dati pa. Mommy, ayan na siya. Siya yung sinabi ko. Sabay turo niya sa likod ni Rhea. Paglingon nila ay may bata, mga 5 or 6 years old. Naka-pigtails, cute at naka-pink dress. May hawak na siyang small tumbler. Hi po. Mahiyaing bati ng batang babae. Bumati naman din si Steve. Hello sweetheart, anong pangalan mo? Ava po. Biglang lumapit si Seven. Mama, Papa, siya si Ava. Pakakasalan ko siya balang araw. Sabay na napalunok ang dalawa. Ano raw? Hoy anak, ano yung pinagsasabi mo, ha? Papa, gusto ko siyang pakasalan. Siya na yun. Talagang siya na. Ha? Ano po yung kasal? Ava, pagkasal, magiging asawa kita. Tapos pupunta tayo everyday sa playground. Ah, Biglang dumating ang nanay ni Ava. Hay po, sorry po kung istorbo tong anak ko. Lumalapit daw dito, may kaibigan daw siya. Okay lang po, si Seven po kasi. Ayan o, may announcement na ginawa. medyo malaki po yun. Sabi ko po pakakasalan ko si Ava. Tumawa ng mahinhin ang nanay ni Ava. Ay anak, huwag mo munang isipin yan. Maglaro na muna kayo. Okay po, Mama. Sabay hawak sa kamay ni Seven. Napanganga naman ang dalawa, hindi makapaniwala. Mommy, Daddy, maglalaro lang kami Huwag kayong aalis dyan. Tumakbo na silang dalawa. Napalunok naman si Rhea. Hindi siya makapaniwala. Love, lumalandi na anak mo. Talagang mana sa'yo? Ako agad sinisisi mo. Sino pa ba? Ikaw lang naman tong pinaglihian ko tapos lumabas na malasiga. Love, hindi naman siga. Grabe lang confidence. Ay nako, kung kani-kanino nagmana yung confidence na yan. Sana naman hindi sa pagiging chick boy mo dati. Oy. Huwag mo akong gawa ng kaso na hindi ko naman ginawa. Isa ka lang. At 3 na anak natin. Hindi pa 3, 2 pa lang. Buntis ka na ulit sa susunod love. Sure na to. Oo, pero hindi ko pa rin tanggap na gusto na agad mag-asawa ng anak natin. Hindi naman yun totoo, love. Bata pa yun. Kaya nga, pero grabe, love. Ang aga niya naman mag-decide. At least may choice na siya. Hindi nakakatulong yung sinasabi mo. Tumawa si Steve, lumapit at hinaplos ang mukha ni Rhea. Relax ka lang, love. Baby pa rin si Seven. Natural lang yung crush na yan. Oo na, pero love, yung mukha mo kanina, priceless. Halos natumba ka. Aba, syempre buntis ka. Tapos may nag-a-announce ng kasal sa harapan natin. Nalito ako kung saan ako dapat mag-react. Maya-maya ay lumapit ang 2 bata. Pawis na pawis si Seven. Mommy, si Ava gusto daw ng juice. O sige anak, eto, ibigay mo. Thank you po, Mama ni Seven. Napangiti naman si Rhea. Aba, may manners. Gusto ko siya. Yan ang unang sign. Pag mabait kay mama, pasado na yan. Love, tigilan mo ako. Papa, can we go far? Sa may puno? Promise, hindi po kami aalis doon. Saan exactly? Doon po, Papa, Yung malapit sa bench pero may shade. Okay, pero kita namin kayo dapat ha. Huwag kayong aalis doon sa spot na yon. Yes po, Mama. Yes po. Habang papalayo sila, nagsimula ng magbulungan ang dalawa. Ava, paglaki natin, tayo na Ano yun? Di ko rin masyadong alam. Pero sabi ni Daddy, pag mahal mo, hindi ka aalis. Ah, okay. Sabay na patayo ang mag-asawa. Steve? Ano? Hindi ko tinuro yun Nanood yata ng cartoons.
Maya-maya ay habang kumakain silang apat kasama si Ava, napuno ang picnic area ng tawanan. Panay papansin ni Seven kay Ava. Love, tignan mo. Parang tanga anak natin. Ang cute na weird. Talagang nagmana sa'yo. Love naman. Pero love, look, ang saya niya. Oo, love. Happy siya. At ikaw din. Humawak si Rhea sa tiyan niya. Masaya ako na kumpleto tayo. Kumpleto talaga. At may dagdag pa. Love, Ano yun? pag nag-asawa anak natin, babantayan mo siya ha? Yung tipong sisilip ka sa window ng kotse nila. Love, hindi lang window. Talagang bubunutan ko pa. Akala ko ba natural lang yung crush? Iba yun. Iba na ito. Iba kapag usapang anak. Natawa silang dalawa. Tumawa din si Seven sa malayo kahit hindi niya alam ang pinag-uusapan. Sa huli ay napuno ng halakakan nila ang paligid. Si Rhea ay nakasandal kay Steve, hawak ang tiyan na malaki. Si Steve naman nakayakap sa balikat niya. Si Seven tumatakbo kasama si Ava, parang mula ng bukas. Ang kwento ni na Steve at Rhea ang magpapatunay na minsan ang mga hindi inaasahang pangyayari ang nagbubukas ng totoong kaligayahan. Hindi man maganda ang simula, puno ng sakit, takot at hiya. Naging daan iyon para makita nila ang tunay na halaga ng pagmamahal at responsibilidad. Pinatunayan ni Rhea na kahit gaano kabigat ang pinagdaanan, kaya niyang tumayo, lumaban at magmahal ng buo. Si Steve naman ang nagpapatunay na ang tunay na lalaki ay marunong manindigan, magbago at pumili ng tama. Ang pamilya nila ay paalala na ang pagmamahal ay hindi palaging masaya. Sa kanilang kwento, natutunan natin na mahalaga ang respeto, tiwala at tapang na harapin ang consequences ng bawat desisyon. Sa huli, ipinapakita nito na ang tadhana ay may sariling paraan. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor,
Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasite Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean De Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fest Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Best of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes,
Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad,
Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina